Ang harapang pinto ng bahay ko ay bumukas ng napakalakas kaya't umungol ang mga bisagra sa pagtutol. 2:00 ng hapon iyon, isang karaniwang Martes, at nag-iimpulido ako ng malilinis na damit sa aking silid nang marinig ko ang galit na paghakbang ni Marcos na dumadaanan sa bahay na parang bagyo. "Mana, saan ka?" Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay na may galit na hindi ko na narinig mula noong siya'y teenager pa. Iniwan ko ang mga kamiseta sa kama at lumabas ako sa pasilyo. Ang anak ko na 42 anyos na ay nakatayo sa sala. Namumula ang mukha niya at nakakurong ang mga kamao. Ang kanyang berdeng mga mata, minana mula sa kanyang ama, ay tumusok sa akin nang may tigas na nagpatindi ng lamig sa aking mga buto. "Bakit ako tinawagan ni Chloe na umiiyak?" Sabi niya, "Pinalitan mo raw ang password ng card mo?" Nasa grocery store siya at hindi makapagbayad sa mga binili niya. Pinasama mo siya sa harap ng lahat. Nakatigil ako sa pintuan. Sa 70 taon ng buhay ko, natutunan kong manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Pero iba ito. Ito ang sariling anak ko na sumisigaw sa akin sa sarili kong bahay. "Marcus, pababa mo ang boses mo. Mga edukadong tao tayo. Matigas pero kalmado ang boses ko. At oo, pinalitan ko ang password ng card ko dahil akin ito." "Akin?" "Ma, pamilya tayo. Hindi mo pwedeng maglagay ng hadlang kapag may kailangan tayo." Lumapit siya ng 2 hakbang sa akin at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng matinding takot sa dibdib. "Nakapangalan sa akin ang card, Marcos. Akin ang pera. Pera mo? Seryoso? Ganyan ka nakamakasarili?" Sumirit sa akin ang mga salita niya na parang mga bala. Bumibili lang naman si Chloe ng mga gamit para sa bahay. Pagkain, panlinis, mga karaniwang bagay. Alam kong hindi iyon totoo. Inaral ko ang mga statement ko noong nakaraang linggo. $200 sa make-up, $300 sa damit, $500 sa isang mamahaling restaurant. Pero nagpasya akong huwag na lang itong banggitin noon. "Anak, kung kailangan mo ng pera para sa isang particular na bagay, pwede nating pag-usapan ito bilang mga matatanda. Pero hindi ko iiwan ang card ko na walang password para lang magamit ng kahit sino." "Kahit sino? Tinatawag mo ang misis ko? Kahit sino?" Lalong tumas ang boses niya. "Manugang mo siya. Bahagi siya ng pamilyang ito." Umupo ako sa paborito kong armchair, yung pareho kung saan ko pinapasuso si Marcos 40 taon na ang nakalipas. Kailangan kong panatilihin ang aking kalmado kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Palagi namang malugod na tinatanggap si Chloe sa bahay na ito, pero ang credit card ko ay hindi isang serbisyo para sa pamilya. Nag-aalbuno si Marcos sa sala na parang hayop na nakakulong. Bawat hakbang niya ay bumubugbog sa sahig na yari sa kahoy. Nauupawan siya kahit na may aircon. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Buong buhay mong mapagbigay, palagi kang tumutulong sa lahat. At ngayon na ang sarili mong pamilya ang nangangailangan ng tulong, kumikilos kang parang kuripot. Mas masakit pa sa anumang sigaw ang salitang iyon. Kuripot. Ako na nag-alaga sa lalaking ito nang mag-isa nang mamatay ang kanyang ama. Ako na nagtrabaho ng doble-doble sa loob ng maraming taon para mabayaran ang kanyang pag-aaral. Ako na nagbigay sa kanya ng paunang bayad para sa kanyang apartment. "Marcos, hindi kita papayagang magsalita ng ganyan sa akin sa sarili kong bahay. Kung ganoon, bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Bakit mo binago ang password nang magdamag ng walang sinabihan?" Tumayo ako mula sa armchair. Sumigaw ang likod ko, pero kailangan kong nakatayo para sa usapang ito dahil inaral ko ang aking mga statement at may nakita akong mga gastusin na hindi ko kilala. Malaking halaga ang nawala mula sa card ko nang walang pahintulot mula sa akin. Lahat ng gastusing iyon ay napag-usapan natin. "Hindi, Marcos, hindi nga." Nanahimik siya sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Mabigat ang paghinga niya at nanusok ang mga ugat sa leeg niya sa kulay ng balat niya. Sinabi sa akin ni Chloe na palagi niyang tinatanong ka bago niya gamitin ang card. Nagsisinungaling si Chloe. Lumabas ang mga salita mula sa bibig ko bago ko pa man mapigilan. Ang sumunod na katahimikan ay mabigat at makapal. Tiningnan ako ni Marcos na para bang kakapaspak ko lang sa kanya. "Hindi kita papayagang insultuhin ang asawa ko. Hindi ko siya iniinsulto. Sinasabi ko lang ang totoo.
Ang totoo, nagiging paranoid ka na. Baka panahon na para may ibang mag-asikaso ng pinansyal mo. Tumama sa akin ang mga salitang iyon na parang kidlat. Ang sariling anak ko pa ang nagsasabing hindi ko kayang asikasuhin ang sarili kong pera. Ang sariling anak ko pa ang nagdududa sa aking katinuan. Sa tingin ko, kailangan mo nang umalis, Marcos. Hindi ako aalis hanggat hindi natin ito naaayos. Ibigay mo sa akin ang bagong password ngayon din. Hindi anak, sinabi kong hindi. Tinitigan ko siya. Bahay ko ito at desisyon ko. Kung may kailangan si Chloe, pwede niyang itanong ng direkta sa akin. Tumungo si Marcos sa pinto pero tumigil bago lumabas. Mas malamig pa sa yelo ang boses niya. Hindi pa ito tapos. Pag-usapan natin ulit kapag nawala na ang tantrums mo. Hindi ito tantrum, Marcos. Desisyon ito. Hangal ka at pagsisisihan mo ito pag nakita mo kung paano nito maaapektuhan ang relasyon natin. Nakatitig ako sa kanya. Ang sariling anak ko ay nagbabanta na putulin ang relasyon namin kung hindi ko siya bibigyan ng access sa pera ko. Binabantaan mo ba ako? Binabalaan kita. Sobrang nasaktan si Chloe sa ugali mo. Hindi ko alam kung gusto ka pang makita niya pagkatapos nito. Kung ganoon, desisyon niya iyon. Umiling si Marcos ng may paghamak. Alam mo, tama ka. Desisyon mo ito at gagawin namin ang sa amin. Isinara ang pinto ng tuyong kaluskos. Naiwan akong mag-isa sa sala, nanginginig. Kailangan pa ring diligan ng tubig ang mga beonas sa patio, pero wala na akong lakas para diligan sila. Lumapit ako sa bintana at pinanood ang kotse ni Marcos na papalayo sa kalye. Umungol ang mga gulong nang lumiko siya ng masyadong mabilis sa kanto. 40 taon ng pagiging ina at ito na ang kinalabasan. Ang nag-iisang anak ko ay sumisigaw sa akin dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong pera. Iba ang dating ng katahimikan sa bahay nang umalis siya. Hindi ito ang payapang katahimikan ng umaga, kundi mas makapal, mas mabigat, na para bang nagbago ang hangin mismo. Umakyat ako muli sa aking armchair at pinikit ang mga mata. Umiikot-ikot sa isip ko ang aming pag-uusap na parang sirang plaka. Ang mga salita ni Marcos, ang tono niya, ang kanyang galit, lahat para sa isang password, lahat para protektahan ang sarili kong credit card. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi talaga ito tungkol sa password, tungkol ito sa kontrol, tungkol ito sa mga hangganan. Tungkol ito sa katotohanang sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na kapag sabi ako ng hindi, tumunog ang telepono ng isang beses sa kadalawang beses. Pinabayaan kong ang answering machine na ang sumagot. Si Chloe iyon, ang matinis niyang boses ay bumasag sa katahimikan ng aking tahanan. Sylvia, alam kong nandyan ka. Sana ay masaya ka sa ginawa mo. Wasak si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pagtrato mo sa amin. Pamilya mo kami. Click. Naputol ang linya. Huminga ako ng malalim at binuksan ang aking mga mata. Nakasulat sa orasan sa pader ang 3:30. Nagsimula ng normal ang araw. May mga labahin na tatupi at mga halamang didiligin. Ngayon, pakiramdam ko ay parang nakalipas ang isang buong linggo sa loob ng 2 oras. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Nanghihina ako, pero higit pa rito, kailangan kong may gawin gamit ang aking mga kamay. Ang pagluluto ang palaging naging kanlungan ko sa mga mahihirap na panahon. Habang nagbabalat ako ng patatas para sa hapunang medyo huli, hindi ko maiwasang isipin ang ekspresyon ni Marcos. Hindi na bago ang galit sa kanyang mga mata, pero ang lamig ay bago. Para bang nakita niya ako ng lubusan at napagpasyahan niyang hindi na ako karapat-dapat sa kanyang respeto. Ngunit ang maaraw na hapon na iyon ay simula pa lamang ng bangungot na aking daraanan. Sa loob ng 30 taon, ang aking rutina ang naging aking lakas. Gigising ako ng 6:00 ng umaga, magtimpla ng kape sa parehong coffee maker na ibinigay sa akin ng asawa ko bago siya pumanaw. At titingnan ko ang mga halaman sa bakuran habang nagsisimula pa lamang uminit ang mga tiles sa sikat ng araw. Isang organisado, predictable at ligtas na buhay iyon. Pagkatapos ng libing ni Robert, nang 12 anyos pa lamang si Marcos, natutunan kong ang istrukturang iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa aming katinuan. Panahon ng pagkain, oras ng pag-aaral,
oras ng pagtulog, malinaw na mga patakaran, at matibay na mga hangganan. Ganyan ang paraan namin para magpalaki ng mabuting lalaki, sa tingin ko. Ang 2 palapag kong bahay ang naging kanlungan namin sa loob ng 40 taon. Binili ito ni Robert noong buntis pa ako kay Marcos, gamit ang utang na tinubos namin sa loob ng mahigit 20 taon. Bawat silid ay may kwento. Bawat sulok ay may taglay na alaala. Ang bakuran kung saan natutong lumakad si Marcos. Ang kusina kung saan inihanda ko ang libu-libong pagkain para sa pamilya. Ang sala kung saan ipinagdiriwang namin ang bawat kaarawan. Kilala ako ng mga kapitbahay bilang babaeng laging may oras para tumulong. Nang magkasakit si Miss Carter, dinalhan ko siya ng pagkain sa loob ng 2 buwan. Nang kailangan ng pera para sa paaralan ng anak ng pamilyang Perez, pinahiram ko sila ng $500 nang walang interes. Ang pagiging mapagbigay ang naging paraan ko para parangalan ang alaala ni Robert. Si Marcos ay palaging mabuting anak, masipag mag-aral, magalang at maalagaing. Nang siya ay mag-25 at makakuha ng kanyang unang trabaho bilang accountant, ipinagmamalaki ko siya. Sulit ang aking mga sakripisyo. Sa loob ng maraming taon kami ay perpektong magkapareha. Siya ang humahawak ng aking mga buwis. Nagluluto ako para sa kanya tuwing linggo. Madalas kaming magbisita sa isa't isa. Nagbago ang lahat nang makilala niya si Chloe. Noong unang beses niyang ipinakilala siya sa akin, nagluluto ako ng mac and cheese sa kusina. Pumasok si Marcos na may ngiting matagal ko nang hindi nakita mula pa noong siya'y teenager. Hawak ang kamay ng isang payat na babaeng blonde na may perpektong pagkakaayos ng kuko at mga damit na mas mahal pa kaysa sa buwan ng sahod ko. Nanay, ito si Chloe, ang babae ng buhay ko. Ngumiti sa akin si Chloe nang may perpektong puting ngipin pero sinuri ako ng kanyang mga mata mula ulo hanggang paana para akong sagabal na kailangan niyang alisin. Matatag pero malamig ang kanyang pakikipagkamay. Ikinalulugod kitang makilala, Mrs. Johnson. Palagi kang pinag-uusapan ni Marcos. Habang kumakain, pinuri ni Chloe ang luto ko, tinanong niya ako tungkol sa hardin ko at nagpakita siya ng interes sa mga litrato ng pamilya namin. Tila tunay siyang interesado na makilala kami. Nang umalis sila nung gabing iyon, inakala kong nakahanap ako ng mabuting manugang. Ang mga sumunod na pagbisita ay kasing kaaya-aya rin. Nagdala si Chloe ng mga bulaklak para sa akin, tinulungan akong maghugas ng pinggan at nagkwento ng mga nakakatawang bagay tungkol sa trabaho niya sa mamahaling butik ng damit sa sentro ng lungsod. Mukhang masaya si Marcos at iyon lang ang mahalaga sa akin. Maliit pero elegante ang kasal. Tinustusan ko ang kalahati ng mga gastos nang hindi man lang nila hinihiling. Siya lang ang anak kong lalaki, ang tanging pagkakataon kong maging ina ng nobyo. Pinili ni Chloe ang lahat, ang damit, ang mga bulaklak, ang menu, ang musika. Pinirmahan ko lang ang mga tseke at ngumiti para sa mga litrato. Sa unang ilang buwan ng kanilang pagsasama, nagpatuloy ang pagdalaw tuwing linggo. Dumarating sina Marcos at Chloe para sa tanghalian, ikinukwento sa akin ang kanilang bagong buhay mag-asawa at ikinatuwa kong malapit siya sa akin. Muling naging masigla ang bahay, parang noong bata pa si Marcos. Nagsimula ng inosente ang unang pabor. Sylvia, pwede mo ba kaming utuan ng pera? Medyo mahigpit kami ngayong buwan sa gastos sa apartment. Si Chloe ang nagsalita sa akin ng may matamis, halos mahiyain na tinig. $200 lang, babayaran ka namin sa Biyernes. Binigay ko sa kanila ang pera nang walang pangalawang pag-iisip. $200 iyon. May sapat akong ipon at kakapagsimula pa lang sila sa buhay mag-asawa. Normal lang naman sa mga kabataan na magkaroon ng problema sa pera sa simula. Dumating ang Biyernes pero hindi dumating ang pera. Sa halip, may dumating na panibagong hiling. Ma, pwede mo ba kaming utangan ng karagdagan na $300? Kailangan ni Chloe ng damit pang trabaho at hindi ko pa matatanggap ang bonus ko hanggang sa susunod na buwan. $300, tapos $500, tapos mas malaki pa. Lagi namang pareho ang pangako. Babayaran ka namin agad. Laging pareho ang dahilan. Medyo mahigpit lang kami ngayong buwan.
Pagkalipas ng 6 na buwan, umabot na sa halos $5,000 ang mga utang ko. Nang nabanggit ko ito sa tanghalian noong linggo, naging hindi komportable si Marcos. Nanay, alam mong babayaran ka namin. Hindi ko maintindihan kung bakit sinusulat mo ng eksakto ang lahat. Pamilya naman tayo. Siyempre, pamilya tayo, anak. Pero hindi ganoon ang $5,000. Humalo si Chloe na may pinakakaakit-akit niyang ngiti. Sylvia, tama ka. Medyo pabaya kami sa mga bayarin. Paano kung ibigay namin sa iyo ang credit card ko bilang collateral? Hindi ko gusto ang credit card nila. Gusto ko ang pera ko, pero tinanggap ko dahil hindi ko alam kung paano makipag-ayos sa sariling pamilya. Isang linggo ang lumipas, tinawagan ako ni Chloe ng desperadong boses. Sylvia, may emergency ako. Na-block ang card ko at kailangan kong bumili ng gamot para sa nanay ko. Pwede ko bang hiramin ang sayo ngayong araw lang? Pinahiram ko siya ng card ko. Isang araw lang, inakala kong para lang sa gamot. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang statement ko online, $150 sa botika. Ayos, naisip ko. Pero may iba pang mga singil, $80 sa mga kosmetiko, $200 sa damit, $30 sa isang mamahaling restaurant. Nang harapin ko si Chloe kinabukasan, humingi siya ng paumanhin na may luha sa mata. Pasensya na talaga, Sylvia. Nasa mall ako at nakita ko ang mga nakakagulat na sale, kaya inakala kong ayos lang. Babayaran kita bukas. Hindi niya ako nabayaran kinabukasan o sa sumunod na linggo o sa sumunod na buwan, pero patuloy pa rin siyang humihiram ng card ko para sa mga emergency. Ang emerhensya para sa kaarawan ng kapatid niya, ang emerhensya para sa sapatos na kailangan niya para sa kasal, ang emerhensya para sa regalo sa anibersaryo ni Marcos, palaging emerhensya, palaging apurahan, palaging may pangakong babayaran agad. Pagkalipas ng 1 taon, hindi ko na mabilang kung magkano na ang perang nawala mula sa card ko. Unti-unti nang nauubos ang ipon ko buwan-buwan, pero sa tuwing sinusubukan kong pag-usapan ito, pinaparamdam sa akin ni Marcos na ako ang may kasalanan. Ma, hindi ko maintindihan kung bakit ka ganyan ka-petty sa amin. May sapat kang pera at sinisikap naming umasenso. Petty? Ang salitang iyon ay nakaukit sa isip ko ng ilang linggo. Naging tensyonado ang mga pagdalaw tuwing linggo. Magluluto ako, kakain sila, pero ang mga usapan ay palaging tungkol sa pera, mga bayarin na hindi nila mabayaran, hindi inaasahang gastos, mga oportunidad na hindi nila nagagawa dahil kulang sila sa pera. Kung may mas magandang kotse tayo, makakakuha ako ng mas magandang trabaho, sasabihin ni Chloe habang naglalaro sa bagong cellphone niya. Kung makalipat tayo sa mas magandang lugar, mas maganda ang kalidad ng buhay natin, dagdag ni Marcos habang kumukuha ng 2 bahagi ng nilaga ko. Nakikinig ako ng tahimik, alam kong ang mga salita nila ay di tuwirang hiling para sa mas maraming pera. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang mga bank statement ko, may napagtanto ako na nakapangilabot sa akin. Sa nakaraang 6 na buwan, mas marami akong nagastos kaysa sa kinikita ko mula sa retirement fund ko. Nawawala ang ipon ko para pondohan ang marangyang pamumuhay ni na Marcos at Chloe. Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Nanatili akong gising hanggang madaling araw, kinukwenta kung magkano ang nawala sa akin, kung magkano ang utang nila sa akin, at kung hanggang kailan ko pa kayang tiisin ang sitwasyong ito bago ako mapahamak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, hindi nagdala ng kapayapaan sa akin ang aking umagang gawain. Mapait ang lasa ng kape, tila nalanta ang mga halaman, at ang katahimikan ng bahay ko ay pakiramdam kong isang hatol. May kailangang magbago, pero hindi ko alam kung paano haharapin ang sarili kong pamilya nang hindi sinisira ang lahat ng sama-sama naming itinayo. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal na pagpapahirap na puno ng maliliit na kasinungalingan at malalaking pagkalugi. Bawat linggo ay may bagong emerhensya. Bawat emerhensya ay nangangailangan ng card ko. At bawat paggamit ng card ko ay nagiging gastusin na hindi ko inaprubahan. Sylvia, kailangan ko ang card mo para bumili ng gamot para kay Marcos. May impeksyon siya at kailangan niya ng mamahaling antibiotics. Sasabihin sa akin ni Chloe nang may nag-aalalang boses.
Isang oras ang lumipas, makakatanggap ang telepono ko ng mga abiso ng $400 na binili sa mga tindahan ng damit. Kapag kinakaharap ko siya, palagi siyang may paliwanag. Nakakalimutan kong banggitin na kailangan ko rin ng bagong panloob. Lumana talaga ang sa akin at nagrereklamo si Marcus, $400 para sa panloob. Special sale kasi. 3 piraso sa halagang isa. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon. Lagi namang may rason, laging may dahilan kung bakit kinakailangan ang dagdag na gastos. Matalino o hindi maiiwasan. At ako, na pinalaki ang isang tapat na anak, ay nagsisimulang magduda sa sarili kong pananaw. Ang mga pagbisita tuwing linggo ay naging mga sesyon ng pagsusuri sa pananalapi. Dumadating si Chloe na may mental na listahan ng mga hinaharap na gastusin na kailangan ng aking suporta. Magkakasal ang pinsan ni Marcos sa susunod na buwan. Kailangan natin ng bagong damit para sa kasal. Pinsan ni Marcos, kilala ko ang anak ko ng higit sa sino man. Siya ang nag-iisang anak. Ang panganay niyang pinsan ay parang kapatid na babae para sa kanya. Tumango si Marcos nang hindi tumitingin mula sa kanyang plato. Ang kanyang katahimikan ay naging kasabwat. Kailangan ko ng $500 para sa damit at sapatos, patuloy ni Chloe. Hindi ako pwedeng dumating na mukhang magastos. Napaka-elegante ng pamilya niya. $500 para sa kasal ng pinsan na hindi ko naman kilala para lang humanga sa mga taong hindi ko naman pinapansin. Pero kapag sinubukan kong tumanggi, hihimasok si Marcos gamit ang bagong taktika niya, ang emotional na paninisi. Ma, hindi mo naiintindihan kung gaano ito kahalaga para sa amin. Nagtatayo kami ng reputasyon sa lipunan. Nakasalalay ang trabaho ko sa mga koneksyon na nakukuha ko sa mga ganitong okasyon. Hindi nakadepende ang trabaho niya bilang accountant sa isang katamtamang laki ng kumpanya sa anumang koneksyong sosyal. Pero hindi ko na alam kung paano makipagtalo sa kanila nang hindi ako magmumukhang kuripot na matandang babae. Isang Huwebes ng hapon, habang binubuhusan ko ng tubig ang mga halaman sa patio, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko ko. Ginang Johnson, tumatawag kami upang kumpirmahin ang isang hindi pangkaraniwang pagbili sa credit card ninyo, isang transaksyon na nagkakahalaga ng $1,200 sa isang tindahan ng electronic. Maaari mo bang kumpirmahin kung pinahintulutan mo ito? $1,200. Isang tindahan ng electronics. Wala naman akong biniling electronics. Saang tindahan ginawa ang pagbili? Sa Tech World sa City Mall? Pinahihintulutan mo ba ito? Hindi ko pinahihintulutan ang pagbiling iyon. Ikinakansela ko ang transaksyong iyon. Paki-block ang card ko at magpadala kayo ng bago sa loob ng 5 araw na trabaho. Binaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay, $1,200. Nasa kay Chloe ang card ko mula pa noong Martes para bumili ng gamot sa sakit ng ulo niya. Tumunog ang telepono makalipas ang 20 minuto. Sylvia, anong ginawa mo? Na-block ang card ko at nasa gitna ako ng grocery store na puno ang cart ko. Hindi yan card mo, Chloe. Card ko yan. At na-block ko ito dahil may mga hindi autorisadong binili. Hindi autorisadong binili? Lahat ng binili ko ay kailangan. Kailangan ba talaga ang electronics? Walang tunog sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang kinakabahan na tawa. Ay, kailangan raw ni Marcos ng bagong computer para sa trabaho. Nasira raw yung sa kanya at hindi na siya makapaghintay. Bakit hindi mo ako kinonsulta bago ka bumili ng ganon kamahal? Kasi alam naming sasabihin mong hindi. Palagi kang naghahanap ng dahilan para hindi mo kami tulungan kapag talagang may kailangan kami. Tila isang sampal ang paratang sa akin. Ako, na nagpondo sa marangyang pamumuhay nila sa loob ng 2 taon, ang naging kontrabida ngayon dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong pera. Chloe, umuwi ka. Pag-usapan natin pagdating mo rito. Hindi ako pwedeng umuwi. Puno ng pagkain ang kariton ko at hindi ko ito mabayaran. Pumunta ka rito at magdala ka ng pera. Binaba ko ang telepono. Sa sumunod na 1 oras, hindi tumigil sa pag-ring ang telepono ko. Chloe, Marcus, muli si Chloe. Pinabayaan kong lahat ng tawag ay mapunta sa answering machine. Kailangan kong mag-isip. Kinuha ko lahat ng bank statements ko mula sa nakaraang 6 na buwan at inilatag ko ang mga ito sa mesa sa dining room. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Noong Enero, may $45,000 akong ipon.
Pagsapit ng Hunyo, nawala ang $26,000 sa loob ng 6 na buwan. Sinuri ko ang bawat transaksyon, bawat singil, bawat binili. Mamahaling restauran, designer na damit, pabango, sapatos, bag, pampagandang paggamot, mga biyahe tuwing katapusan ng linggo. Wala sa mga binili ni Chloe gamit ang pera ko ang isang pangunahing pangangailangan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan ang nagpahinto sa akin sa pagbibilang. Pumasok sina Marcos at Chloe sa bahay ko nang hindi kumatok, na parabang sila ang may-ari ng lugar. Ma, ano nangyari sa card? Mukhang mas pagod si Marcos kaysa galit. Binablock ko ito dahil may mga binili akong hindi ko inaprubahan. Umupo si Chloe sa sofa ko nang hindi man lang inaanyayahan, nakataas ang mga braso sa isang mataray na ekspresyon. Sylvia, napag-usapan nating lahat ang mga binili na iyon. Hindi mo pwedeng i-block ang card sa tuwing may nakakalimutan ka. Wala akong nakakalimutan, Chloe. Ang $1,200 na computer ay malaking halaga para hindi ka man lang kumonsulta sa akin. Kumonsulta naman ako sa'yo. Sinabi ko sa'yo na kailangan ni Marcos ng bagong kagamitan para sa trabaho. Hindi mo ginawa. Sinabi mong kailangan mo ng pera para sa gamot. Huminga ng malalim si Marcos at naupo sa armchair sa tapat ko. Ma, minsan nagbabago ang mga emergency. Oo, kailangan niya ng gamot pero pagdating ko sa tindahan ng electronic, grabe ang sale nila. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon. Grabe ang sale na $1,200. Karaniwang nagkakahalaga ng $2,000 ang computer. Murang-mura iyon. Tinitigan ko siya. Ang anak ko, na pinalaki kong maging tapat at responsable, ay pinagtatwiran ang biglaang pagbili ng mahigit $1,000 na parabang pinaka-normal na bagay sa mundo. Marcos, hindi iyon pang emergency na computer. Luho iyon. Hindi luho. Kasangkapan sa trabaho iyon. Kung ganoon, bayaran mo gamit ang pera mo sa trabaho. Dramatikong tumayo si Chloe mula sa sopa. Alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Palagi kang nakakahanap ng paraan para maramdaman naming masama kapag humihingi kami ng tulong. Hindi kita pinaparamdaman ng masama. Gusto ko lang igalang mo ang pera ko. Pera mo palagi ang pera mo. Pamilya tayo, Sylvia. Ang pera ng pamilya ay para sa buong pamilya. Pera ko ito, Chloe. Nagtrabaho ako ng 40 taon para dito. Tumayo si Marcos at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ma, naiintindihan namin ang punto mo. Pero kailangan mo ring intindihin ang sa amin. Nagsusumikap kaming umunlad sa aming propesyon para magkaroon ng mas magandang buhay. Mahalaga ang suporta mo sa amin. Sinuportahan kita sa loob ng 2 taon, Marcos. Gumastos ako ng mahigit $25,000 para sa'yo. $25,000? Nainis si Chloe. Hindi naman tayo gumastos ng ganoon karami. Tinuro ko ang mga papel na nakalatag sa mesa. Nandito ang mga pahayag. Tingnan mo ng sarili mo. Wala sa kanila ang lumapit sa mesa. Wala sa kanila ang gustong makita ang totoong bilang. Ang punto, nagpatuloy si Marcos, ay kailangan naming malaman na maaari ka naming asahan. Ang pag-block sa card ng walang babala ay inilalagay kami sa nakakahiya na situation. Nakakahiya? Oo, ma. Nakakahiya. Alam mo ba ang naramdaman ni Chloe nang hindi tinanggap ang card niya sa harap ng lahat sa grocery store? Hindi iyon ang card niya. Card iyon ng pamilya. Yumugyog ang mga salitang iyon sa isip ko. Ang card ng pamilya. Ang pera ko na ginawang pampamilyang ari-arian ng walang pahintulot ko. Sa tingin ko, kailangan ko ng oras para mag-isip. Mag-isip tungkol saan? Sabi ni Chloe nang medyo naiinis. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagpapahiram sa amin ng card mo, syempre ipagpapatuloy mo ang pagpapahiram nito sa amin. Sabi ni Marcos na tila nagulat na isa pa lang iyon sa mga pagpipilian. Pamilya ka namin. Tumayo ako mula sa upuan at lumapit sa bintana. Maganda ang itsura ng hardin ko sa ilalim ng araw ng hapon. Namumulaklak ang mga pulang beonas, malalakas ang pagtubo ng mga puting geranium, umaakyat sa bakod ang bougainvillea. Lahat ng inalagaan ko ng sarili kong mga kamay ay umuunlad. Bakit hindi kasing ganda ng mga iyon ang relasyon ko sa anak ko? Umalis na kayo ngayon, sabi ko nang hindi lumilingon. Ma, pakiusap, kailangan kong mag-isa. Naririnig ko ang mga yapak nila papalapit sa pinto. Bago siya umalis, tumigil si Marcos. Sana'y pag-isipan mong muli ang iyong desisyon. Ayaw naming maapektuhan nito ang aming samahan. Mahinay na nagsara ang pinto.
Sa pagkakataong ito, walang malalakas na pagsara ng pinto o sigaw, kundi ang tunog ng aking mga pangarap para sa isang perpektong pamilya na unti-unting nagkakabuwag. Pero hindi ko alam na simula pa lang ito ng mas masahol pa. Sa loob ng 3 araw, nabalot ang bahay ko sa nakakatakot na katahimikan. Walang tawag mula kay Marcus na humihingi ng pera, walang bigla ang pagbisita si Chloe na may bagong emerhensya. Para bang nagpasya silang bigyan ako ng oras para pag-isipan muli ang aking desisyon na i-block ang card. Noong Biyernes ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa patio, napagpasyahan kong panahon na para harapin ng lubusan ang katotohanan. 2 taon kong iniiwasan ang detalyadong pagsusuri ng aking pananalapi, bulag na nagtitiwala sa aking pamilya. Panahon na para makita ang tunay na pinsala. Umupo ako sa harap ng computer ko at binuksan ang online bank account ko. Ang numero sa screen ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. 2 taon ang nakalipas, may $45,000 ako. Mahigit $25,000 ang nawala. In-print ko lahat ng statement mula sa nakaraang 24 na buwan. Gumana ang printer ng 20 minuto, naglalabas ng pahina pagkatapos ng pahina na puno ng mga numerong nagsasalaysay ng kwento ng aking sariling kamangmangan. Inihanda ko ang lahat sa mesa sa sala at sinimulang ayusin ayon sa kategorya. Makatwirang binili sa grocery, paminsan-minsang katanggap-tanggap na kainan, pero nandyan pa ang lahat ng iba pa. Marso, $500 sa isang tindahan ng alahas. Hindi ako bumili ng kahit anong alahas. Abril, $700 sa mga damit pambabae. Hindi ako nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng $700. Mayo, $300 sa isang spa. Hindi ako pumupunta sa mga spa. Hunyo, $1,000 sa electronics. Halos hindi ko nga alam gamitin ang pangkaraniwan kong telepono. Hulyo, $800 sa mga pabango at kosmetiko. Ang pabango ko ay nagkakahalaga ng $30 at tumatagal ng 6 na buwan. Nagpatuloy ang listahan, pahina pagkatapos ng pahina. Bawat buwan ay may mga binili na hindi ko naaalala na inaprubahan ko, mga gastusin sa mga bagay na hindi ko naman gagamitin, perang nagastos sa mga lugar na hindi ko pa nararating. Kinuha ko ang aking talaan ng telepono at tinawagan ko ang numero ng bangko ko. Magandang umaga, Ginang Johnson. Paano ko po kayo matutulungan? Kailangan ko ng detalyadong impormasyon sa lahat ng transaksyon ng credit card ko sa nakaraang 2 taon. Maaari ninyo ba akong padalhan ng kumpletong ulat? Siyempre. May particular po bang problema sa account ninyo? May mga transaksyon akong hindi ko kilala. Nauunawaan ko. Ipapadala namin sa iyo ang buong ulat sa pamamagitan ng sertipikadong koreo sa loob ng 3 araw na pagtratrabaho. Rerekomenda ko rin na suriin mo kung sino pa ang may access sa iyong card. Iba pa? Si Chloe. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumunta ako sa silid ko at binuksan ang lockbox kung saan ko iningatan ang aking mahahalagang dokumento. Ang aking pasaporte, ang titulo ng bahay, mga polisiyang pang-insurance, at doon sa ilalim, isang bagay na nagpatindi sa akin ng takot, isang kopya ng aking credit card. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Isang malinaw na kopya ng 2 panig ng aking card, kasama ang 3-digit na security number sa likod. Sa ibabang sulok ay may nakasulat na tala sa sulat kamay ni Chloe para sa mga emerhensya. C. Kailan niya ginawa ang kopyang iyon? Kailan siya nakapasok sa silid ko nang hindi ko nalalaman? Simula kailan ay malaya na siyang nakakakuha ng aking impormasyong pinansyal? Tumunog ang telepono. Si Chloe iyon. Sylvia, kamusta ka? Namimiss kita nitong mga nakaraang araw. Matamis ang boses niya, tulad noong unang ilang buwan pagkatapos ng kasal. Yun ang boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Ayos lang ako, Chloe. Butit narinig kita. Uy, may maliit akong tanong. Naalala mo ba ang security number ng card mo? Gusto kong bumili ng something online at wala sa akin ang card. Napatigil ang mundo. May kopya siya ng card ko at ngayon hinihiling niya ang security code na parang walang nangyari. Parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Nasaan ang card ko, Chloe? Nasa akin syempre, tulad ng dati. Hindi mo ba ito binigay sa akin para itago ilang buwan na ang nakalipas para sa mga emergency? Hindi ko naaalala na binigay ko sa kanya ang card ko ng permanente.
Naalala ko ang pansamantalang pautang, pabor na isang araw lang, mga particular na emerhensya. Pero ayon kay Chloe, pinayagan ko raw siyang itago ang card ko ng walang takda. Chloe, kailangan kong maibalik ang card ko. Bakit? May nangyaring masama? Kailangan ko itong dala. Pero Sylvia, paano na lang natin haharapin ang mga emerhensya? Kailangan ka pa naming guluhin sa tuwing may kailangan kaming agarang gawin. Oo, kailangan mong humingi ng permiso sa akin sa tuwing kailangan mo. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam mo, mas mabuting magkita na lang tayo. Papunta na ako. Hindi, Chloe. Ibalik mo na lang ang card ko. Papunta na ako. Inulit niya at pinutol ang linya. 20 minuto ang lumipas, narinig kong pumaparada si Marcos sa harap ng bahay ko. Sa pagkakataong ito, hindi sila sumigaw. Kumatok sila sa doorbell na parang normal na bisita. Binuksan ko ang pinto at nakita kong mag-isa si Chloe, nakangiti na para bang walang nangyari. "Hi Sylvia, pwede ba akong pumasok?" Pinasok ko siya kahit na sinasabi ng lahat ng kutob ko na huwag. Umupo siya sa sopa at inilabas ang credit card ko mula sa kanyang pitaka. "Ito ang card mo, pero bago ko ibalik, sa tingin ko kailangan nating mag-usap." Inilagay niya ito sa coffee table, pero hindi niya itinulak papalapit sa akin. "Pag-usapan ba kung bakit bigla kang hindi na nagtitiwala sa amin? Bakit para kang hindi mo kami kilala? Bakit ka nagbago ng ganoon?" "Hindi ako nagbago, Chloe. Pinoprotektahan ko lang ang pera ko. Pinoprotektahan mo ang pera mo mula sa ano? Mula sa amin? Mula sa sariling pamilya mo?" Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala ko. Hinahaplos ang mga frame ng litrato, inaayos ang mga unan ng sofa na para bang bahay niya. "Sylvia, alam mong mahal na mahal ka namin ni Marcus. Alam mo hindi ka namin kailanman sasaktan. Pero nitong mga nakaraan, parang tinuturing mo na kaming kaaway. Hindi kita tinuturing na kaaway. Gusto ko lang talagang malaman kung paano eksaktong nagagastos ang pera ko." "Eksakto." Lumiko siya sa akin na may sugatang ekspresyon. "Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang paghuhusga ko? Pagkatapos ng 2 taong pagiging asawa ng anak mo, iniisip mo pa ring estranghero ako. Hindi ka estranghero, Chloe, pero akin pa rin ang pera ko." Umupo muli siya, mas malapit sa akin ngayon. "Tingnan mo, Sylvia, naiintindihan kong hindi ka komportable. Natural lang yan. Kapag umabot na sa isang tiyak na edad ang babae, normal lang na maging mas maingat siya sa pera. Isang tiyak na edad. Nanlambing sa hangin ang pariralang iyon na parang banayad na banta. Anong ibig mong sabihin yan? Wala namang masama, syempre. Minsan lang, masyadong nag-aalala ang mga matatanda sa maliliit na bagay. Medyo nagiging paranoid sila." "Paranoid?" Iyon din ang salitang ginamit ni Marcos. Paranoid dahil gusto kong kontrolin ang sarili kong credit card. Paranoid dahil inakala mong ninanakawan ka ng pamilya mo. Natural na lumabas sa bibig niya ang mga salita, kaya sandali akong natigilan bago ko ito naintindihan. Nanakaw. Ginamit niya ang salitang nanakaw. Sino ba ang nagsabi ng tungkol sa pagnanakaw? Ginawa mo, Sylvia, sa mga action mo, sa pag-block ng card, sa paghingi ng detalyadong ulat, sa pagtrato sa amin na parang kriminal. Ano pa nga ba iyon kung hindi paninisi sa amin ng pagnanakaw? Tumayo ako mula sa sopa. Kailangan kong lumayo ng pisikal sa usaping ito. "Chloe, gusto ko lang maibalik ang card ko. Siyempre, narito na." Sa wakas ay itinulak niya sa akin ang card. Kinuha ko ito at inilagay sa bulsa ng blusa ko. "Pero Sylvia," ipinagpatuloy niya sa malumanay na tinig, "sana maintindihan mo na mas magiging komplikado ito para sa lahat. Sa tuwing may emergency tayo, kailangan ka naming guluhin. Sa tuwing may kailangan tayong agarang gawin, kailangan mong mag-abala para tulungan kami." "Ayos lang yan. Kaya kong gawin yan. Sigurado ka? Kasi minsan, may mga emergency na nangyayari sa hindi karaniwang oras. Minsan, kailangan namin ng tulong habang natutulog ka o kapag hindi ka makalabas ng bahay. Nananakot ba siya sa akin o inilalarawan lang ba niya ang mga praktikal na sitwasyon? Aasikasuhin namin ang bawat sitwasyon kapag dumating na ito." Dahan-dahang tumango si Chloe. "Sige, kung yan ang gusto mo, tumayo siya para umalis. Sana lang hindi mo pagsisisihan kapag nakita mo kung gaano kakomplikado ang lahat." Ihatid ko siya sa pintuan. Bago siya lumabas, bumalik siya sa akin.
Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Sylvia? Na pagkatapos ng 2 taong pagtrato ko sa'yo na parang sariling ina, ngayon tinuturing mo na akong estranghero. Masakit yan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, muntik na akong makaramdam ng guilt. Muntik lang. Hindi kita tinuturing na estranghero, Chloe. Tinuturing kitang asawa ng anak ko, pero hindi bilang pamilya. Talaga namang pamilya ka, pero sa akin pa rin ang pera ko. Tumango siya ng malungkot at umalis sa bahay ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na tumugtog sa isip ko ang mga sinabi ni Chloe. Nauuudyok ba ako sa pag-iisip? Normal ba para sa isang 70 anyos na babae na gustong kontrolin ang sarili niyang pera? O talagang nagiging matandang mapagduda na ba ako? Kinuha ko ang kopya ng card ko na nahanap ko sa aking lockbox. Pinag-aralan ko ito sa ilalim ng ilaw ng lampara sa tabi ng aking kama. Perpekto, malinaw, at magagamit na kopya ito. May nagplano nito. At doon ko naunawaan ang katotohanan. Hindi ako naging paranoid, sobrang kampante ako, pero hindi ko alam na ang pinakamalala ay darating pa. Noong Lunes ng umaga, dumating ang detalyadong ulat mula sa bangko ko sa pamamagitan ng sertipikadong koreo. 5 pahina ng mga transaksyon na nagsalaysay ng buong kwento kung paano ako nawalan ng $25,000 sa loob ng 2 taon. Bawat pagbili ay may petsa, oras, lokasyon at halaga. Para akong nagbabasa ng tala-arawan ng isang buhay na hindi akin. Umupo ako sa mesa sa kainan, may kasamang tasa ng kape at sinimulang pag-aralan ang bawat linya. Ang aking natuklasan ay halos ikinabigla ako. May mga transaksyon sa oras na natutulog ako, mga binili sa mga tindahang hindi ko pa napuntahan, mga gastusin sa mga lungsod na hindi ko pa nabisita, at ang pinaka-nakakabahala, pag-withdraw ng pera mula sa ATM ng 3:00 ng umaga. Paano nakapag-withdraw ng pera ang isang tao ng 3:00 ng umaga kung nasa kama ako? Tinawagan ko ang numero ni Marcos. Kailangan ko ng paliwanag bago gumawa ang isip ko ng mga teoryang ayaw kong isipin. Hello, Ma. Kamusta ka, Marcos? May kailangan akong itanong sa'yo na mahalaga. Sige. Anong nangyari? Nagamit ang card ko nang wala ako roon. May mahabang sandaling katahimikan. Ano nga ba ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ginamit mo ito nang hindi ko alam habang nasa bahay ako. Ma, pinayagan mo naman kaming gamitin ang card para sa mga emergency. Minsan, hindi naghihintay ang mga emergency sa tamang oras. May kinuha sa ATM ng 3:00 ng umaga. Iyon yung isang beses na kailangan namin agad ng pera para sa taxi pagkatapos ng hapunan. Late na kami at wala kaming dalang pera. Minsan sinabi sa ulat na 6 na beses ito sa nakaraang 3 buwan. Ma, hindi ko naman itatala ng detalyado ang bawat emergency para i-report sa'yo na parang mga bata kami. Naging depensibo at mainip ang tono niya. Marcos, 6 na pag-withdraw ng tig $300 bawat isa, $1,800 na cash at lahat ng iyon ay para sa lehitimong gastusin. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla mo kaming tinatrato na parang mga kriminal. Hindi ko naman kayo tinatrato na parang mga kriminal. Gusto ko lang maintindihan kung paano nagastos ang pera ko. Alam mo ma, sa tingin ko kailangan nating magseryosong pag-uusap. Darating kami ni Chloe. Marcos, ako. Naputol ang linya bago ko pa man matapos magsalita. Naiwan akong nakahawak sa telepono, kumakabag ang tiyan ko. Ayaw ko ng isa pang pag-aaway, pero alam kong hindi ito maiiwasan. Habang hinihintay kong dumating sila, patuloy kong binabasa ang ulat. May nakita akong isang bagay na nagpabigat sa akin ng husto. 2 sabay na transaksyon sa magkaibang lugar. Isang pagbili sa isang mamahaling restauran kasabay ng pagbili sa isang tindahan ng damit na 12 metro ang layo. Imposible para sa isang tao na gawin ang 2 pagbiling iyon ng sabay na nangangahulugang gumawa sila ng karagdagang kopya ng aking card. 40 minuto ang lumipas, pumasok sina Marcos at Chloe sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, hindi nila tinugtog ang kampanilya. Ginamit nila ang susi na ibinigay ko sa kanila para sa mga emerhensya ilang taon na ang nakalipas. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marcos bago umupo. Iba ang itsura ni Chloe,
Hindi na mapagkasundo, mas determinado. Umupo siya sa tapat ko na nakabaling ang mga braso. Sylvia, lumalabas na ito sa kontrol, simula niya. Ang iyong mga hinala, ang iyong mga paratang, ang iyong obsesibong pagsusuri sa bawat gastusin. Hindi ito normal. Hindi normal na gustuhin mong malaman kung paano nagagastos ang sarili kong pera. Hindi normal na ituring mong mga manloloko ang pamilya mo, singit ni Marcos. Inilagay ko ang ulat ng bangko sa mesa. Ipaliwanag mo ito sa akin. 2 pagbili ng sabay sa magkaibang lugar. Kinuha ni Marcos ang mga papeles at mabilis niyang tiningnan. Anong mga pagbili? Biyernes, Abril 15, isang pagbili na nagkakahalaga ng $200 sa Grand Table Restaurant bandang alas 8 ng gabi. Kasabay nito, isang pagbili na nagkakahalaga ng $300 sa Elegance Boutique. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Chloe at Marcos. Yun, sabi ni Chloe ng natural. Nasa restaurant ako at si Marcos naman ay bumibili ng surprise gift para sa akin sa boutique. Pinausbong namin ang 2 card ng sabay para hindi ko malaman ang sorpresa. Parehong card? Ang card mo at ang card ko? Ipinaliwanag ni Marcos. Pero na-block ang card ko nung araw na yon, kaya kinailangan kong gamitin ang sayo para sa regalo rin. Parang pinagplanuhan ng paliwanag, masyadong perpekto. Pero wala akong paraan para patunayan na nagsisinungaling sila. Ilan ang kopya ng card ko? Mga kopya? Mukhang talagang nalilito si Chloe. Anong kopya? Inilabas ko ang kopyang natagpuan ko sa lockbox ko. Ang kopyang ito na may sulat kamay mo. Kinuha ito ni Chloe at pinagmasdan na para bang ngayon lang niya ito nakita. Oo. Ginawa ko ang kopyang ito ilang buwan na ang nakalipas para may dala akong mga numero sakaling mawala ang orihinal na card ko sa emerhensya. Mali ba iyon? Naggawa ka pa ba ng iba pang kopya? Hindi, syempre hindi. Bakit naman? Para makapag-purchase ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Tumayo si Marcos mula sa kanyang upuan. Ma, tama na. Hindi na namin kayang tiisin ang mga paratang na ito. Hindi ito mga paratang, Marcos. Mga lehitimong tanong ito tungkol sa sarili kong pera. Mga paratang ito ng pandaraya. Inaakusahan mo kaming nagnanakaw. Gusto ko lang ng paliwanag. Tumayo rin si Chloe at lumapit sa akin. Sylvia, alam mo ba kung gaano kasakit ito sa amin? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na iniisip ng sariling biyenan mong babae na magnanakaw ka? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako naantig. Gusto ko lang ang katotohanan. Ang totoo, nagiging paranoid ka na, sigaw ni Marcos. Ang totoo, sa tuwing kailangan namin ng tulong mo, pinaparamdam mo sa amin na parang kriminal kami. Ang totoo, nagpatuloy si Chloe nang nanginginig ang boses. Iniisip naming lumayo muna sa'yo hanggang kumuha ka ng tulong mula sa profesional. Tulong mula sa professional? Oo, ma. Medyo huminahon si Marcos. Sa tingin ko, dapat kang kumonsulta sa doktor. Ang mga pagbabago sa iyong personalidad, ang paranoia na ito, ang hindi pagkatiwala sa sariling pamilya, hindi ito normal. Hindi nagbago ang aking personalidad. Pinoprotektahan ko lang ang pera ko. Nagbago ang pagkatao mo. Iginiit ni Chloe. Dati, ikaw ay bukas palad, mapagmahal, pinagkakatiwalaan mo kami. Ngayon, pinaghihinalaan mo kami, kuripot ka. Masama ang pagtrato mo sa amin. Kuripot ka dahil ayaw mong ibigay ang $25,000. Hindi naman $25,000 iyon, protesta ni Marcos. Kinuha ko lahat ng bank statements at inilatag ko sa mesa. Nandito ang mga numero, bilangin mo ng mag-isa. Hindi man lang nila tiningnan ang mga papeles. Hindi ako sasali sa obsesyon mong ito sa pagtatala ng eksakto ng bawat pabor na ginawa mo para sa amin. Sabi ni Marcos, pabor. Ang $25,000 ay mga pabor. Oo, mga pabor nila mula sa ina papunta sa anak. Ganyan ang ginagawa ng mga normal na pamilya. Hindi nagtatago ng kopya ng credit card ang mga normal na pamilya. Kinuha ni Chloe ang photocopy mula sa mesa. Gusto mong gupitin ko? Mas magiging ayos ba ang pakiramdam mo? Pinunit niya ang papel sa maliliit na piraso at hinayaan silang bumagsak sa mesa. O yan. Masaya ka na ngayon? Ilang kopya pa ang ginawa mo? Wala. Wala akong ginawang ibang kopya. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang mga pag-withdraw sa hating gabi.
Naipaliwanag ko na ang tungkol sa mga pag-withdraw sa hating gabi. Lumapit si Marcos at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Ma, kailangan itong itigil. Sinisira mo ang relasyon ng pamilya natin para sa pera. Hindi ko ito sinisira. Pinoprotektahan ko lang ito. Pinoprotektahan mo ito mula sa Mula sa amin? Pinoprotektahan ko ang aking pinansyal. Hindi nanganganib ang pera mo sa amin, sabi ni Chloe ng malumanay. Nanganganib ang pera mo sa iyo. Alam mo ba kung ilang tao sa edad mo ang nawawalan ng lahat ng ipon nila dahil sa maling mga desisyon? Maling desisyon tulad ng pagtitiwala sa iyo. Maling desisyon tulad ng paglayo mo sa pamilya mo dahil sa paranoia. Tinanggal ni Marcos ang kamay niya sa balikat ko. Ma, may ipapanukala ako sa iyo. Bigyan mo kami ng isang huling pagkakataon para patunayan na karapat-dapat kaming pagkatiwalaan. Bigyan mo kami ng access sa card mo para sa isa pang buwan. Kung sa katapusan ng buwan ay hindi ka lubos na nasisiyahan sa paghawak namin sa mga gastusin, hindi na kami muling hihingi ng pera sa iyo. Tumango ng masigla si Chloe. Napakagandang ideya. Ipapakita namin sa iyo na maaari mo kaming pagkatiwalaan. Tiningnan ko silang dalawa, ang anak kong lalaki at ang manugang kong babae na humihingi ng huling pagkakataon para patunayan ang kanilang katapatan. Mukhang makatwiran. Parang isang bagay na gagawin ng isang normal na pamilya. Ngunit may nakita ako sa kanilang mga mata na nagsasabing hindi ito isang kahilingan. Ito ay isang utos na nakasuot bilang pabor. Kailangan ko ng kaunting oras para mag-isip. Mag-isip tungkol saan, Ma, kung tiwala ka sa sariling pamilya mo. Panahon para magpasya kung nagkakamali ako. Huminga ng malalim si Marcos. Sige, huwag kang magmadali. Pero habang nag-iisip ka, magpapalayo rin muna kami. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hanggang hindi mo pa kami muling pinagkakatiwalaan, magpapalayo muna kami. Ayaw naming palaging maramdaman na parang kriminal kami sa bawat pagdalaw. Tumungo sila sa pinto. Bago umalis, lumingon si Chloe. Sana kapag muling pinag-isipan mo ito, mapagtanto mong kami lang ang meron ka. Kung wala kang pamilya, walang halaga ang pera. Isinara nila ang pinto sa likuran nila at naiwan akong mag-isa kasama ang mga papel na nakakalat sa mesa at ang bigat ng desisyong hindi ko alam kung paano gawin. Ako ba ay isang nanay na padalos-dalos ang pag-iisip na sinisira ang relasyon ng pamilya para sa pera? O ako ba ay isang matandang babae na minamanipula ng sariling pamilya? Hindi ko alam kung alin sa dalawang posibilidad ang mas nakakatakot para sa akin. Sa loob ng isang linggo, wala akong narinig mula kina Marcos o Chloe. Kakaiba ang dating ng katahimikan matapos ang 2 taong tuloy-tuloy na tawag para humingi ng pera, mga biglaang pagdalaw at mga kagyat na emerhensyang nangangailangan ng credit card ko. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi tumunog araw-araw ang telepono ko. Sa simula, nakakaaliw ang katahimikan. Nakapapatubig ako ng mga halaman ko ng walang istorbo, nakababasa ako ng libro ng payapa, nakaluluto para sa sarili ko ng hindi nag-aalala sa paghahanda ng ekstrang bahagi. Ngunit pagkatapos ng 5 araw, nagsimulang maramdaman kong parang parusa ito. Ito ba ang gusto nila? Na ma-isolate ako hanggang sa sumunod ako sa kanilang mga hinihingi. Noong Sabado ng umaga, habang inaayos ko ang aking aparador, may nakita akong isang bagay na nagpapatigil sa akin. Sa ilalim ng huling drawer, nakabalot sa isang lumang panyo, ay ang kwintas na perlas na ibinigay sa akin ni Robert para sa aming ika-10 anibersaryo. Matagal ko na itong hindi sinusuot. Hinugot ko ito at itinapat sa liwanag. Maganda pa rin ang mga perlas, perpekto, at buo pa rin kahit lumipas na ang maraming taon. Naalala ko ang gabing unang beses niyang sinuot sa akin iyon, nang nanginginig ng bahagya ang mga kamay niya habang nahihirapan siyang ikabit ito. Para sa pinakamalakas na babaeng kilala ko, sabi niya, para hindi mo malimutan ang iyong halaga. Ang halaga ko? Kailan ko ito sinimulang pagdudahan? Nagpa siya akong isuot ang kwintas at lumabas ng bahay. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan kong makita ang mga tao. Kailangan kong maalala na may mundo pa sa labas ng sitwasyong ito ni na Marcos at Chloe.
Pumunta ako sa palengke sa sentro ng bayan kung saan ako namimili ng gulay sa loob ng 20 taon. Binuhat ako ni Ginoong Garcia ang may-ari ng pwesto ng prutas gamit ang kanyang karaniwang kulubot ng ngiti. Ginang Johnson, ang ganda namang makita ka. Kamusta ka na? Ayos lang ako, Ginoong Garcia. Medyo nag-aalala lang nitong mga nakaraang araw, pero ayos lang ako. Nag-aalala ka tungkol saan? Sa kalusugan mo? Sa pamilya mo? Tumango siya ng may pag-unawa. Nakakakomplikado ang pamilya. May 5 akong anak at bawat isa ay may kanya-kanyang suliranin na nagpapasakit ng ulo sa akin. Napag-isipan mo na ba na tinitingnan ka lang ng mga anak mo bilang pinagkukunan ng pera? Tumigil si Ginoong Garcia sa pag-aayos ng mga kahel at tumingin ng diretso sa akin. Ginang Johnson, dumaraan ka ba sa ganoong sitwasyon? Hindi ko alam kung nag-e-exaggerate lang ako o talagang nangyayari ito. Gusto mo bang kumuha ng payo mula sa isang taong nabuhay ng 70 taon? Tumango ako. Kapag sinasabi ng iyong sariling kutob na may hindi tama, pakinggan mo ito. Hindi kailanman nagsisinungaling ang kutob ng isang ina. Nanatili sa akin ang kanyang mga salita habang pauwi ako. Hindi kailanman nagsisinungaling ang kutob ng isang ina. Noong hapon na iyon, habang binubuhusan ko ng tubig ang mga bagonas, tumunog ang telepono ko. Si Marcos yon. "Hello, Ma? Kamusta ka?" "Hello, anak. Ayos lang ako." "Ikaw? Marami kaming naiisip." Pinag-usapan namin ni Chloe ang buong sitwasyon at nakapagdesisyon kami. Anong desisyon? Na baka tama ka na gusto mong mas kontrolado ang pera mo, na baka masyado kaming padalos-dalos sa usaping pinansyal. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang ganong sagot. Natutuwa akong marinig yan, Marcos, kaya may gusto kaming imungkahi na iba. Sa halip na gamitin mo ang card mo, gusto naming bigyan mo kami ng isang nakapirming halaga bawat buwan, parang baon. Sa ganoong paraan, malalaman mong eksakto kung magkano ang ibinibigay mo sa amin at malalaman namin kung ano ang maaari naming asahan. Baon? Oo. Isang halagang sa tingin mo ay makatwiran para sa aming mga gastusin. Iniisip namin siguro mga $1,500 bawat buwan. $1,500 bawat buwan. $18,000 bawat taon para sa mga gastusin na itinuturing nilang kinakailangan. Marcos, malaking halaga ang $1,500. Mas mababa iyon kaysa sa karaniwan naming nagagastos nitong mga nakaraang buwan. Inisip namin na ito ay isang paraan para mabawasan ang mga gastusin at mabigyan ka ng mas maraming kontrol. Bakit ninyo kailangan ng $1,500 bawat buwan kung kayo parehong nagtatrabaho? Dahil sinusubukan naming umunlad sa aming propesyon. Kailangan namin ng angkop na damit para sa trabaho. Kailangan naming panatilihin ang isang tiyak na pamantayan sa pakikisama. Kailangan naming mag-invest sa aming kinabukasan at hindi sapat ang aming mga sahod para doon. Nanay, halos hindi natatakpan ng aming mga sahod ang renta ng apartment at ang pang-araw-araw na pagkain. Lahat ng iba pa ay nangangailangan ng karagdagang tulong. Kung ganoon, baka dapat bawasan mo na lang ang iyong mga gastusin. May mahabang katahimikan. Gusto mong mamuhay kami na parang mahihirap? Gusto kong mamuhay kayo ng ayon sa inyong kakayahan. Kasama sa aming kakayahan ang pagkakaroon ng isang ina na makakatulong sa amin na umunlad. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla mong gustong maghirap kami ng mag-isa, gayong may kakayahan kang gawing mas magaan ang buhay namin. Dahil hindi mo buhay yan, Marcos. Buhay ninyo yan. Pamilya tayo. Magkaugnay ang buhay ko at buhay mo. Nagbago ang tono niya. Muli, papunta na naman sa pamilyar na usapan ang pag-uusap. Marcos, hindi kita bibigyan ng $1,500 kada buwan. Magkano nga? 8,000? Hindi ko alam. Kailangan kong pag-isipan. Pag-isipan mo, Ma. 1 linggo na kaming naghihintay ng sagot. At 2 taon na akong gumagastos ng walang kontrol. Kailangan ko ng oras para magpasya kung paano magpapatuloy. Alam mo, kalimutan mo na. Kalimutan mo na ang buong panukala. Marcos, hindi na kami hihikayat ng tulong mo. Tama si Chloe, may iba pang mga pagpipilian. Anong ibang pagpipilian? Mga pagpipilian na hindi nangangailangan ng pagmamakaawa sa sariling ina para sa pera.
Pinutol niya ang linya bago ko pa makasagot. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ano ang ibig niyang sabihin sa ibang pagpipilian? Tungkol saan ang pinag-uusapan ni Marcos? Noong Lunes ng umaga nalaman ko, nag-aalmusal ako nang may kumatok sa pinto. Isang binata na nakasuit at may briefcase iyon. Jiang, Sylvia Johnson? Opo. Ako si Ginoong Roberts mula sa firmang pang-abogado na Hazen Associates. Kinuha ng iyong anak na si Marcos Johnson ang aming serbisyo upang suriin ang iyong kakayahang pangkaisipan at pinansyal. Pakiramdam ko ay parang nawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Patawad. Nag-aalala ang iyong anak tungkol sa iyong kalusugang pangkaisipan. Ayon sa kanya, nagpapakita ka raw ng mga palatandaan ng paranoia, kalituhan at pabigla-biglang pagpapasya. Iniisip niyang simulan ang isang legal na proseso upang makuha ang kustodya ng iyong mga pinansya. Kustodya. Opo, ma'am. Isang proseso kung saan tinutukoy ng hukom kung kaya mong pamahalaan ang sarili mong usaping pinansyal o kung kailangan mo ng iba para hawakan ito para sa iyo. Isang tao tulad ng anak ko. Tama. Umupo ako sa armchair dahil hindi na ako kayang buhatin ng aking mga paa. Ano ang kailangan kong gawin para ipagtanggol ang sarili ko? Una, inire-rekomenda kong kumuha ka ng abogado. Pangalawa, dapat kang sumailalim sa medikal na pagsusuri upang patunayan ang iyong kakayahang pangkaisipan. Ikatlo, dapat kang mangalap ng ebidensya na responsable mong pinamamahalaan ang iyong mga pinansya. Gaano katagal ang mayroon ako? Kung magpasya silang magsampa ng formal, makakatanggap ka ng opisyal na paanyaya na may 30 araw para tumugon. Umalis ang lalaki, iniwan akong mag-isa sa katotohanang iniisip ng sariling anak kong legal na kontrolin ang aking pera, sarili kong anak. Noong hapon na iyon, tinawagan ko ang kapitbahay kong si Alma Davis. Kilala ko siya ng 59 taon, ngunit hindi kami kailanman naging malapit na magkaibigan. Gayunpaman, kailangan kong makipag-usap sa isang tao at palagi siyang mukhang isang makatuwirang babae. Elma, maaari ka bang pumunta rito? Kailangan ko ng payo. Siyempre, Sylvia, nandito na ako agad. Nang dumating siya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga pautang na naging permanente, ang credit card na hindi nila ibinalik, ang mga hindi autorisadong pagbili, ang banta ng legal na pagiging tagapangalaga, lahat. Nakinig si Elma ng tahimik, tumango paminsan-minsan ng walang paghatol. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko, Sylvia? Ano? Sa tingin ko, sistematikong minamanipula ka ng anak mo at ng asawa niya. At ngayon na ipinagtatanggol mo na ang sarili mo, lalo lang nilang pinatitindi ang taktika nila. Akala mo minamanipula ako? Sigurado ako dyan. At sigurado akong hindi ka ang unang matandang babaeng nangyari ito. Ano ang dapat kong gawin? Labanan mo sila gamit ang lahat ng legal na paraan na meron ka. Huwag mong hayaang kunin nila ang pera mo o ang dangal mo. Paano kung mawala sa akin ang anak ko sa prosesong ito? Hinigpitan ni Elma ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Sylvia, nawala na sa iyo ang anak mo. Ang Marcos na pinalaki mo, yung nirerespeto ka, yung nagpapasalamat sa mga sakripisyo mo. Wala nang Marcos na yon. Ang nasa harapan mo ngayon ay isang estranghero na gusto ang pera mo at handang ipadeklara kang hindi may sapat na pag-iisip para makuha ito. Ang mga salita niya ay parang suntok sa dibdib, pero parang isang kalayaan din. Tama siya, nawala na ang anak ko. Kilala mo ba ang magaling na abogado? Kilala ko ang pinakamagaling na abogado sa lungsod para sa ganitong mga kaso. Ang pangalan niya ay Vincent Harris. Dalubhasa siya sa pagtatanggol sa mga matatanda laban sa pananamantalang pinansyal ng pamilya. Vincent Harris. Naimprenta sa isip ko ang pangalan. Pwede mo ba akong bigyan ng numero niya? Mas lalo pa kitang tutulungan. Sasamahan kita sa opisina niya bukas. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, mahimbing akong nakatulog, hindi dahil nawala ang mga problema ko, kundi dahil sa wakas ay nagpasya akong lumaban. Pinili ng anak ko ang pera kaysa sa akin. Ngayon, pipiliin ko naman ang dangal ko kaysa sa kanya. Noong Martes ng umaga, sinamahan ako ni Alma sa opisina ng abogado sa downtown.
Si Vincent Harris ay isang lalaking nasa kanyang 60s na may kulay abo ang buhok, matatalinong mga mata at kalmadong paraan ng pagsasalita na agad na nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Jeng Johnson, sabihin ninyo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyayari, sabi niya habang nagsusulat sa isang dilaw na notebook. Inilahad ko ang lahat mula sa simula. Ang mga pautang na hindi kailanman nabayaran, ang credit card na ginamit nang hindi ko nalalaman, ang mga hindi autorisadong kopya, ang mga pag-withdraw sa hating gabi, at sa wakas ang banta ng legal na pagiging tagapangalaga. Mayroon ba kayong dokumentasyon ng lahat ng mga transaksyong ito? Nasa akin ang lahat ng bank statement at ang detalyadong ulat na hiningi ko noong nakaraang linggo. Napakaganda. Kailanman ba kayong pumirma ng dokumento na nagbibigay sa anak ninyo o sa asawa niya ng permanenteng pahintulot na gamitin ang card ninyo? Hindi kailanman. Kailanman ba ninyong pinayagan silang gumawa ng kopya ng card ninyo? Hindi kailanman. Tumigil sa pagsusulat si Vincent at tinitigan niya ako ng diretso. Ginang Johnson, ang inilalarawan ninyo ay pang-aabusong pinansyal sa loob ng pamilya. Ito ay isang krimen at mayroon din kaming mga opsyong sibil para mabawi ang pera ninyo. Gaano ito karaniwan? Mas karaniwan kaysa sa iniisip ng mga tao. Ang pinakamadalas na biktima ay ang mga matatandang babae na may ipon na nagtitiwala sa mga miyembro ng pamilya na unti-unting kinukuwang ang kanilang mga ari-arian. Paano tayo magpapatuloy? Una, poprotektahan ka namin laban sa kasong guardianship. Pangalawa, lubusang idodokumento namin ang pang-aabusong pinansyal. Pangatlo, ibabalik namin ang iyong pera. At pang-apat, sisiguraduhin naming hindi na ito mauulit. Nakahinga ako ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, sa wakas ay mayroon na akong kakampi na nakakaintindi sa sitwasyon. Magkano ang magiging gasto sa lahat ng ito? Ang bayad ko ay $3,000 pero itinuturing ko itong pamumuhunan para mabawi ang $25,000. Pinirmahan ko ang kontrata sa araw ding iyon. Sa sumunod na linggo, masigasig na nagtrabaho sina Vincent at ang kanyang koponan. Ni-request nila ang footage mula sa security camera ng mga tindahan kung saan ginamit ang card ko. Tinunto nila ang mga IP address ng mga online na binili at idinokumento ang bawat hindi autorisadong transaksyon. Ang kanilang natuklasan ay mas malala kaysa sa inakala ko. Jeng Johnson, sinabi sa akin ni Vincent sa aming ikalawang pagpupulong, hindi lang nila ginamit ang card ninyo ng walang pahintulot, gumawa rin sila ng peking credit account gamit ang personal ninyong impormasyon. Peking credit account? Opo, 3 karagdagang credit card, lahat ay nasa pangalan ninyo pero ipinadala sa address ng anak ninyo. Ipinapakita ng mga statement na nakapag-ipon sila ng halos $15,000 na karagdagang utang. $15,000 na utang na hindi ko alam na umiiral. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Paano yan nangyari? May access sila sa lahat ng personal mong impormasyon. Ang social security number mo, petsa ng kapanganakan, impormasyon sa bangko. Gamit ang datos na yan, medyo madali lang mag-apply ng credit online. Ibig sabihin, utang ko yung pera na yan. Hindi naman kinakailangan. I-dispute natin lahat ng account na yan bilang identity fraud, pero kailangan nating kumilos agad. Noong hapon na yon, sinamahan ako ni Vincent para mag-file ng fraud report sa 3 credit agency. Nag-file din kami ng criminal complaint para sa identity theft at financial abuse. Ano ang mangyayari ngayon? Makakatanggap ang anak mo ng abiso na tinutulan mo ang mga utang at nagsampa ka ng kasong kriminal. Malamang kontakin ka nila para makipagkasundo. Kasunduan? Susubukan kanilang kumbinsihin na bawiin ang mga kaso kapalit ng mga pangako ng bayad. Huwag kang tumanggap ng anumang bagay nang hindi mo muna ako kinukonsulta. Tama siya. Noong Biyernes ng gabi, tumunog ang telepono ko. Si Marcos iyon. Ma, anong ginawa mo? Iba ang boses niya, natatakot, desperado. Pinrotekta ko ang pananalapi ko, anak.
May natanggap kaming samahan sa korte. Inaakusahan kaming nanloko dahil nanloko ka. Hindi kami nanloko. Pamilya mo kami. Lahat ng ginawa namin ay alam mo. Hindi, Marcos, hindi ko alam. Ma, kailangan mong bawiin ang mga kasong ito. Sirain nila ang buhay namin. Nasira mo na ang akin. Pakiusap, ibabalik namin lahat ng pera. Bawiin mo lang ang mga kaso. Anong pera ang ipambabayad mo sa akin ng $25,000? Makakakuha tayo ng pera. Magpapautang tayo. Magbebenta tayo ng mga bagay. Kahit ano pa man ang kailangan. At ang $15,000 sa mga credit card na kinuha mo sa pangalan ko. Walang nagsalita sa kabilang linya. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga card na iyon? Kasi kumuha ako ng abogado, Marcus. Kasi inimbestigahan ko kung ano talaga ang ginawa mo, ma. Ang mga card na iyon ay para sa totoong emerhensya. Kailangan ni Chloe ng mamahaling paggamot. Paggamot sa mga tindahan ng damit at mamahaling restaurant. Hindi lahat ng binili ay walang kwenta. Lahat ng binili ay pandaraya. Nagsimulang umiyak si Marcus. Ito ang unang beses na narinig ko siyang umiyak mula noong bata pa siya. Ma, pakiusap. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng sirain para sa pera. Sinira mo na ako para sa pera. Babayaran naming lahat. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. 2 taon ka nang binigyan ng pagkakataon. Isang pagkakataon pa, pakiusap. Hindi, Marcus. Kung ganoon, digmaan na ito. Lubos na nagbago ang boses niya. Ang luha ay napalitan ng lamig. Digmaan. Kung hindi mo iurong ang mga kaso, itutuloy namin ang demanda para sa kustodya. Patutunayan namin na nawawala na ang iyong katinuan. Kukunin namin ang mga saksi na magsasabing pabago-bago ang iyong pag-uugali. Anong mga saksi? Mga kapitbahay, mga tindero, mga taong napansin ang iyong paranoyang pag-uugali. Hindi paranoid ang pag-uugali ko, depensibo lang iyon. Ang hukom, ang magdedesisyon, binaba niya ang telepono. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na digmaan. Una ang mga tawag. Sina Marcos, Chloe at mga hindi kilalang numero. Lahat nag-iiwan ng mensahe sa aking answering machine. May nakikiusap, may nagbabanta. Lahat sinusubukang kumbinsihin akong bawiin ang mga kaso. Pagkatapos, nagsimula ang mga pagdalaw. Pumupunta si Marcos sa iba't ibang oras ng araw, palaging kumakatok ng mariin, sumisigaw mula sa kalsada na gusto lang niyang makipag-usap. Pinadala ni Chloe ang mga kaibigan niya para kumatok sa pintuan ko gamit ang mga gawa-gawang dahilan. Isang hapon, habang binubuhusan ko ng tubig ang mga halaman sa patio, may narinig akong mga boses sa kalsada. 3 babaeng hindi ko kilala ang nakatayo sa harap ng bahay ko at malakas na nag-uusap. Iyon ang bahay ng babaeng inaakusahan ang sariling anak ng pagnanakaw. Nakakahiya. Minsan, may mga problema sa pera ang mga bata at kailangan nila ng tulong. Sa edad na iyon, normal lang na maging hindi mapagkakatiwalaan sila. Ganoon din ang lola ko dati bago siya. Hindi niya tinapos ang kanyang sinabi pero malinaw ang mensahe. Nagkakalat sila ng chismis tungkol sa aking kalagayang pangkaisipan. Tinawagan ko si Vincent. Ginagawa nila mismo ang inaasahan ko, sabi niya sa akin. Sinusubukan nilang gumawa ng kwento na hindi ka matino sa pag-iisip. Karaniwang taktika iyan sa ganitong mga kaso. Anong gagawin natin? Idokumento mo ang lahat. I-record mo ang mga usapan. Kumuha ka ng litrato ng mga hindi inaasahang pagdalaw. Magtala ka ng lahat ng panliligalig. Gagamitin natin ito laban sa kanila. Nang gabing iyon, may kumiskis ng susi sa kotse ko. 2 salita gamit ang pulang spray paint. Baliw kuripot. Malinaw ang mensahe. Habang ako'y nakikipaglaban ng legal, sila naman ay makikipaglaban ng psikolohikal. Tinawagan ko si Elma para sabihan siya ng nangyayari. Sylvia, hindi ka pwedeng manatili sa bahay na iyan ng mag-isa. Halika, manatili ka muna sa akin hanggang maayos ito. Hindi ko sila papayagang paalisin ako sa sarili kong bahay. Pagkatapos, ako naman ang mananatili sa'yo. Nang gabing iyon, natulog si Elma sa sofa ko. Ang presensya niya ang nagpakalma sa akin, pero nalungkot din ako. Sa edad kong 70, kailangan ko ng proteksyon laban sa sarili kong pamilya. 3:00 ng umaga, tumunog ang telepono ko. Sinagot ko, inakala kong baka may emergency.
Sana masaya ka, sabi ng boses ni Chloe, nagaragol na parang nagsasalita sa pamamagitan ng panyo. Sana masaya kang sinisira ang isang pamilya para sa maruming pera. Maruming pera? Ang perang kinita ng asawa mo sa ilegal na negosyo? Akala mo ba hindi namin alam kung saan talaga nagmula ang ipon mo? Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang mga tao sa kapitbahayan kung anong klaseng lalaki ang asawa mo. Tanungin mo sila kung ano ang iniisip nila tungkol sa kanyang mga negosyo sa madaling gabi. Binaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Si Robert ay naging accountant. Nagtatrabaho siya sa parehong opisina sa loob ng Bain Pomon taon. Wala siyang negosyo sa madaling gabi o maruming pera. Pero ngayon naiintindihan ko na kung gaano kalayo ang handa nilang gawin para sirain ang aking reputasyon. Inaatake nila ang alaala ng aking yumaong asawa. Elma, bulong ko sa dilim. Sa tingin ko, lalo pa itong lalala bago bumuti. Alam ko, sagot niya mula sa sopa, pero magkakasama tayong lalaban. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ako lubos na nag-isa. Nariyan si Elma, nariyan si Vincent, at nariyan ang katotohanan sa aking panig. Pero hindi ko alam kung sapat na iyon laban sa desperasyon ng mga taong nawalan ng access sa pera ko at handang gawin ang lahat para maibalik ito. Naka-schedule ang pagdinig sa korte sa isang Martes ng Marso. Sa loob ng 2 linggo bago ito, walang pagod na naghanda si Vincent at ang kanyang koponan para sa aking depensa. May mga dokumento, testimonya, ebidensyang forensiko ng mga mapanlinlang na pagbili at isang bagay na ikinagulat ko, iba pang mga biktima. G&G Johnson, ang kaso ninyo ang nagbukas ng mas malawak na investigasyon. Paliwanag ni Vincent sa kanyang opisina. Nakakita kami ng 3 katulad na kaso sa nakaraang 2 taon. Mga pamilyang gumagamit ng parehong taktika. Unti-unting pang-aabuso sa pananalapi na sinusundan ng mga kasong pangangalaga kapag ipinagtanggol ng biktima ang sarili. Ang iyong tapang sa pag-uulat nito ay nakakatulong sa iba. Noong araw ng pagdinig, dumating ako sa hukuman kasama sina Vincent at Elma. Sa loob ng silid hukuman, naghihintay sina Marcus at Chloe kasama ang kanilang abogado, isang binatang nakasuot ng mamahaling Amerikana na hindi tumitigil sa pagrepaso ng mga dokumento. Nang magtama ang aming mga mata, agad na lumayo ng tingin si Marcus. Tumingin sa akin si Chloe nang may lamig na nagpanginig sa akin. Ang hukom, isang lalaking nasa 50 gulang na may seryosong ekspresyon, ay sinuri ang lahat ng dokumento bago magsimula. Tumagal ng 3 oras ang pagdinig. Maingat na iniharap ni Vincent ang lahat ng ebidensya. Ang $25,000 sa hindi awtorisadong mga pagbili, ang 3 credit card na mapanlinlang na binuksan, ang hating gabi na pag-withdraw ng pera, ang mga hindi awtorisadong kopya ng aking card. Bawat transaksyon ay may dokumentong petsa, oras, lokasyon at halaga. Sinubukan ng abogado ni Marcus na ipagtanggol na lahat ay berbal na inaprubahan, na pinayagan ko ang paggamit ng aking impormasyong pinansyal at ang aking demanda ay bunga ng kalituhan sa isip dahil sa katandaan. Ipinakita niya bilang ebidensya ang mga testimonya ng 2 tao na di umano'y napansin ang pagbabago sa aking pag-uugali. Ngunit may inihanda si Vincent na nakagugulat na ebidensya. Nakakuha siya ng mga video mula sa security camera ng ilang tindahan kung saan ginamit ang aking card. Malinaw na makita sa mga video si Chloe na ginagamit ang aking card habang ako ay di umano'y nasa bahay. Mayroon din siyang tala ng tawag sa telepono na nagpapakita na sa ilang pagkakataon ng mga pagbili, ako ay nakikipag-usap sa telepono gamit ang landline ko sa bahay, na ginagawang imposible na ako ay nasa mga tindahan. Ang pinakakumbinsing ebidensya ay ang testimonya ng aking family doctor, si Dr. Paul Rodriguez, na naging doktor ko sa loob ng 7 taon. Siya ay nagpatotoo na ang aking mga medical at neurological na pagsusuri sa nakalipas na 2 taon ay nagpakita ng ganap na normal na kakayahang pangkaisipan para sa aking edad, na walang palatandaan ng paghina ng pag-iisip, demensya o anumang kondisyon na maaaring makaapekto sa aking kakayahang gumawa ng mga desisyong pinansyal.
Nang hilingin sa akin ng hukom na magpatotoo, tumayo ako na nanginginig ang mga binti, ngunit matatag ang boses. Ipinaliwanag ko kung paano nagsimula ang lahat sa maliliit na pautang na hindi kailanman nabayaran, kung paano nila unti-unting kinontrol ang aking credit card, kung paano sila gumawa ng mga kopya ng walang pahintulot ko, at kung paano nang sa wakas ay sinubukan kong protektahan ang aking pananalapi, binalaan nila akong kunin ang legal na kontrol sa aking pera. Ginang Johnson, tanong ng hukom sa akin, sa anumang punto ba ay tahasang pinahintulutan mo ang iyong anak o ang kanyang asawa na magbukas ng mga credit account sa iyong pangalan? Hindi kailanman iyong karangalan. Hindi ko kailanman inaprubahan ang anumang karagdagang credit account. Alam mo ba na umiiral ang mga account na ito bago ka kumuha ng abogado? Wala akong alam tungkol sa pag-iral nila. Nadiskubre ko ang $15,000 na utang nang imbestigahan ni G. Harris ang aking sitwasyong pinansyal. Nang magpatotoo si Marcus, ilang beses na nagbago ang kanyang kwento. Una, sinabi niyang verbal kong inaprubahan ang lahat. Pagkatapos, inamin niya na ang ilang pagbili ay mga impulsibong desisyon. Sa wakas, inamin niya na ang mga karagdagang credit account ay nabuksan nang hindi ko direktang nalalaman, ngunit iginiit niyang ito ay para sa lehitimong gastusin ng pamilya. Pinutol siya ng hukom ng malamig. Ginoong Johnson, anuman ang iyong intensyon, ang pagbubukas ng mga credit account gamit ang personal na impormasyon ng ibang tao nang walang tahasang pahintulot mula sa kanila ay itinuturing na pandaraya sa pagkakakilanlan, isang krimen federal. Malinaw at pinal ang desisyon ng hukom. Hindi lamang niya tuluyang tinanggihan ang demanda para sa kustodya. Inutusan pa niya sina Marcus at Chloe na agad na bayaran ang $25,000 na aking naidokumento, kasama ang interes at mga gastusing legal. Bukod pa rito, inutusan niya ang agarang pagkansela ng 3 peking account at ang pagtanggal ng utang na iyon mula sa aking credit history. Para bang hindi pa iyon sapat, naglabas siya ng restraining order na nagbabawal sa kanila na direktang makipag-ugnayan sa akin sa loob ng 1 taon at ang anumang hinaharap na komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng mga abogado. Ang naidokumentong pag-uugali sa kasong ito, ayon sa hukom, ay kumakatawan sa isang sistematikong pattern ng pang-aabuso sa pananalapi sa pamilya. Malinaw na pinapakita ng ebidensya na si Ginang Johnson ay ganap na may sapat na pag-iisip at ang kanyang mga hakbang upang protektahan ang kanyang pananalapi ay angkop at kinakailangan. Ang kaso para sa pagiging tagapangasiwa ay hindi lamang walang merito, kundi tila isinampa bilang taktika ng pananakot upang mapanatili ang hindi autorisadong pag-access sa pinansyal na yaman ng naghahabol. Nang umalis kami sa silid hukuman, ipinaliwanag ni Vincent na maaaring tumagal ng ilang buwan ang proseso ng pagbawi ng pera, ngunit ang kautusan ng hukuman ay legal na nag-uutos sa kanila na simulan agad ang pagbabayad. Kung hindi sila susunod, haharap sila sa karagdagang kaso para sa paglabag sa utos ng hukuman. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng aking tahanan, umupo ako sa paborito kong armchair na may baso ng tsaa at tumingin sa labas ng bintana sa aking hardin. Maganda ang pamumulaklak ng mga pulang beonas. Malalakas ang pagtubo ng mga puting geranium. Lahat ng inalagaan ko ng may pagmamahal ay patuloy na umuunlad. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ligtas na ang pera ko. Protektado ang bahay ko. Nasa sariling mga kamay ko na muli ang aking kinabukasan. Ngunit kasabay ng ginhawa ay dumating ang malalim na kalungkutan. Nanalo ako sa legal na laban. Nabawi ko ang aking pera. Naprotektahan ko ang aking dangal. Ngunit nawala sa akin ang aking anak, ang Marcus na pinalaki ko, ang batang pinapasuso ko sa mismong armchair na iyon, ang binatang sinuportahan ko sa loob ng maraming taon. Ang Marcus na iyon ay tuluyan nang nawala, pinalitan ng isang estranghero na handang ideklara akong hindi ganap sa pag-iisip para makuha ang aking pera. Nanalo ang katarungan, ngunit nasira pa rin ang puso ng isang ina. 6 na buwan matapos ang pagdinig na hanap ng buhay ko ang bagong normal. Dumarating nang eksakto sa oras bawat buwan ang mga bayad na inutos ng hukom at unti-unti nang bumabangon ang aking bank account. Mas mahalaga, nabawi ko ang aking kapanatagan ng isip.
Masigasig na sinusuperbisa ni Vincent na sumusunod sina Marcus at Chloe sa utos ng korte. Sa mga buwang iyon ng legal na gawain, lumago ang aming pag-uusap lampas sa mga usaping legal. Nalaman ko na biyudo na si Vincent sa loob ng 5 taon na may 3 ganap ng matatandang anak na nakatira sa ibang mga lungsod at kapareho ko siya ng hilig sa paghahalaman. Paano mo napapaganda ang paglaki ng bougainvillea mo? Tanong niya sa akin isang hapon habang sinusuri namin ang pinakabagong mga dokumento ng bayad sa aking patio. Pasensya at patuloy na pag-aalaga ang sagot ko. Tulad ng lahat ng bagay na mahalaga sa buhay, mas madalas at hindi na gaanong propesyonal ang kanyang mga pagbisita. Dumarating siya na may mga dahilan tungkol sa mga dokumento na kailangang suriin, pero nananatili para uminom ng kape at mag-usap tungkol sa mga libro, politika, mga alaala ng aming mga kasal at mga plano para sa hinaharap. Pinadama niya sa akin na pinahahalagahan ako, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang tao. Isang linggo ng hapon noong Oktubre, habang nagkakape kami at kumakain ng mga homemade cookies, hinawakan ni Vincent ang aking kamay. Sylvia, ang mga buwang ito kasama ka ang pinakamaligayang naranasan ko mula nang mawala ang aking asawa. Binigyan mo akong muli ng pag-asa na maaari pang maging maganda ang buhay sa ating edad. At ibinalik mo rin sa akin ang kumpiyansa na may mabubuting tao na hindi gustong samantalahin ako. Mukhang baliw ba na ang isang 70 anyos na abogado ay iniisip na umibig sa kanyang 70 anyos na kliyente? Napakagandang isipin na ang isang 70 anyos na babae ay nakararamdam ng kilig sa kanyang tiyan na parang isang dalagita. Nagpakasal kami sa isang maliit at pribadong seremonya makalipas ang 6 na buwan. Kami lang 2 ang naroon, si Elma bilang aking saksi, ang kapatid ni Vincent bilang saksi niya, at ang hukom na nagpakasal sa amin. Perpekto ito sa kasimplihan nito. Lumipat si Vincent sa bahay ko, dala ang kanyang mga libro sa batas, ang kanyang mga halaman, at isang tahimik na kagalakan na pumuno sa bawat silid. Sama-sama naming inayos muli ang silid pag-aaral ni Robert bilang aming pinagsasaluhang aklatan. Sama-sama kaming nagtanim ng mga bagong bulaklak sa hardin. Sabay kaming bumuo ng mga nakagawiang nagdala ng kaligayahan sa aming dalawa. Tuwing hapon habang nagluluto ako, nagtratrabaho si Vincent sa mga kasong pro bono, tinutulungan ang iba pang matatandang naging biktima ng pang-aabuso sa pananalapi sa pamilya. Naging espesyalidad niya ito matapos ang kaso ko at nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan sa pagprotekta sa mga taong mahina. Bawat kasong mapanalunan ko ay isang tagumpay para sa dangal ng tao, sasabihin niya sa akin. Sinubukan akong kontakin ni Marcus minsan, 6 na buwan matapos akong ikasal kay Vincent. Tumawag siya isang hapon, mukhang pagod at talo ang boses niya. Nanay, alam kong hindi ko dapat tumawag sa'yo, pero kailangan kitang sabihan ng isang bagay. Marcus, alam mong hindi ka pwedeng direktang makipag-usap sa akin. Gusto ko lang magsabi na pasensya na. Magdidiborsyo kami ni Chloe, umalis siya kasama ang ibang lalaki, at dinala niya ang lahat ng naipon namin matapos ang demanda. Naiwan akong walang pera, walang asawa, at walang nanay dahil sinunod ko ang plano niya. Naramdaman ko ang matinding kirot ng pagiging ina, pero hindi na ako ang dating babaeng minanipula ng 2 taon. Marcus, pasensya ka na sa pinagdadaanan mo, pero may katumbas ang mga desisyon. Mapapatawad mo pa ba ako? Patawad na kita anak, pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin kalimutan. At lalong hindi ibig sabihin bumalik sa dati. Baka sa hinaharap ay magkaroon tayo ng ibang uri ng relasyon. Siguro kapag tunay mong ipinakita na nagbago ka na, hindi lang na kailangan mo na naman ng pera. Iyon ang huling beses na nag-usap kami. Nabalitaan ko mula sa iba na lumipat si Marcos sa ibang lungsod, na nakakuha siya ng simpleng trabaho na sinusubukan niyang buuin muli ang buhay niya mula sa simula. Isang bahagi sa akin, ang pagiging ina na hindi kailanman mawawala, ay umaasa na balang araw ay mahahanap niya ang paraan para maging lalaking inakala kong pinalaki ko. Pero hindi na ako naghihintay. Hindi ko na ipinagpapabukas ang buhay ko sa posibilidad na magbabago ang iba.
Ngayon, buo na ang buhay ko kasama si Vincent. Naglalakbay kami, magkasama kaming nagbabasa. Inaalagaan namin ang aming hardin. Binibisita kami ng kanyang mga anak kapag pumupunta sila sa bayan. Naitatag namin ang isang relasyon na nakabatay sa paggalang sa isa't isa, tunay na pagmamahal, at ang simpleng tuwa ng pagsasama sa huling mga taon ng aming buhay sa isang taong nagpapahalaga sa amin. Sa edad na 72, natutunan kong hindi kailanman huli para ipagtanggol ang iyong dangal. Hindi kailanman huli para magsabi ng hindi. Hindi kailanman huli para magsimulang muli. Nawalan ako ng maraming pera at nawalan ako ng nag-iisang anak kong lalaki sa prosesong iyon. Ngunit nakamit ko ang mas mahalaga. Ang aking kalayaan, ang aking paggalang sa sarili at ang pagkakataon para sa tunay na pag-ibig sa pinakadi inaasahang yugto ng aking buhay. Bawat umaga, nagigising ako sa sarili kong bahay, ligtas ang pera ko sa sarili kong account, kasama ang lalaking mahal ako kung sino ako, hindi dahil sa meron ako. Isang tagumpay ito na mas matamis kaysa sa inakala kong posible. Tinuruan ako ng buhay na minsan, para mapanalunan mo ang lahat, kailangan mong maging handang mawala muna ang lahat. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para magpatuloy akong maghatid ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay.